sa aming mga pagkukulang, sa pagsamba na naibigay namin, na hindi karapat-dapat sa iyo ka. Bagkos, restore mo, Lord, ng pinakamalaki at pinakamainam na papuri at pagsamba. Lord, sa aming pakinig ng iyong mga salita, anoint your people as they hear your word. Maunawaan namin ito ng mabuti, mahit sa buhay namin ito, at nangusap ka sa amin. And anoint me, Lord God, as I share your word. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang ang makita, O Diyos, hindi ang aking mga kahinaan. Ikaw lang ang aming itinataas. Binalakila, pinupuri, at pinapanta. Maramas na sa pangalan ni Jesus, lahat na ng Diyos ay sumpa. Amen. Palakpakan mo na ang dakilang Diyos. Bilwang palakpakan ni Sir Palakpakan. Palakpakan. Bawat isa. Amen. Ulihin po ang dakilang Panginoon. We are on the second to the last Sunday of the year. Grabe, we are standing because of the grace of God. Amen. At ngayong umaga po, ngayong season na to, we are celebrating hindi lang ng isang holiday. Nandito po tayo dahil nagdiriwang tayo ng totoong rason ng Kapaskuhan. And that is the birth of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pakinggan mo yung katabi mo. The birth of your Savior, we are celebrating today. Amen. At ngayong umaga po, bago ako magsimula, may gusto po akong ipagawa sa inyo na simpleng bagay. Isa lang po ito. Be present today. Sabihin mo sa katabi mo, be present. Huwag mo munang isipin yung pupuntahan mo mamaya, yung mga labahan mo mamaya, kung saan kakakain at anong ulam yung mamaya. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, ngayong oras na ito, para sa'yo lang. Amen. Alam niyo po kasi minsan ang tendency natin is i-apply agad sa iba. Kapag may sinabi yung pastor, yung preacher, parang sisikuin mo yung katabi mo, kakalamitin mo, sabi, uy, para sa'yo yan. Pero ngayong araw po na ito, ang sabihin natin ay, Lord, ako to. Ako ang kinakausap. Amen. At ang mensahe po ng Diyos sa atin ngayong Christmas season ay simple lang. And my title for today is Make Room for the King. Make room. Sabi mo sa katabi mo, make room. Ayan, make room. Alam niyo po kasi, we live in a time where many of us are busy. Sino po nga amin na napaka-busy ng buhay natin? Amen! Grabe, no? Lalo na ngayong December, parang kaliwat kanan ng mga Christmas party, mga balagin sa buhay. We are busy. We are full and crowded with so many things. At minsan po punong-puno yung schedule natin. Monday, Christmas party, Tuesday, mamalengke, Wednesday, magtatrabaho. Grabe. We are full of schedules. Punong-puno po yung isip natin. Punong-puno ang puso natin ng kung ano-anong mga bagay. Trabaho, negosyo. Minsan nga social media, punong-puno tayo ng mga balita sa social media. Ng entertainment, ng problema. Pero kung tatanungin po natin, may puwang pa ba si Jesus o baka punong-puno ka na? Sabi mo nga sa tanong, punong-puno ka na ba? Baka punong-puno ka na ba? Let me tell you this. The same God who came down to earth as a baby in Bethlehem
your life today. Alam niyo po, may kwento ako, napakaiksi lang na ito. Alam niyo po, may isang pamilya, ito po ay true to life story, may isang pamilya na nagbakasyon sa Batangas. Pagdating nila sa isang maliit na bayan sa Batangas, gabi na pagod na sila dahil napakahaba ng biyahe, mga 2 to 4 hours na biyahe. Ngayon po, naghahanap sila ng matutuluyan na resort. Kasi nga, Batangas, iba mga beach po, ganyan. Pero lahat ng resort na pinuntahan nila, may mga nakasabit na sarado na, wala nang bakante, no vacant. Marami po silang pinuntahan, pero pare-parehas ang sinasabi ng mga guard, ng mga caretaker, na pasensya na po, wala nang bakante. Kaya itong pamilya na to, wala silang choice kundi matulog sa sasakyan. Pero hindi pa nag-overnight sila sa sasakyan. Masikip, hindi komportable, masakit ang katawan sa biyahe. Ladies and gentlemen, that family is us. Kami po yun. At habang inaaral ko po itong kwento natin ngayong umaga, naalala ko na, nangyari pala yun sa amin na gabing-gabi na walang tumanggap sa akin, sa aming pamilya kasi puno na. Kaya ang ending, nasa kotse kami natulog magdamag. And the same way, ganun din po ang nangyari kay Joseph and Mary. Dumating sila sa Bethlehem. Si Mary po, buntis na buntis. Pagod sa biyahe, wala pa pong sasakyan that time, di ba? Asno pa lang, pagod sila for, sabihin natin, 130 to 160 kilometers yung binyahe nila. Tapos, pagdating nila sa Bethlehem, ready na manganak si Mary. Pero walang puwang ang mga bahay ng panahon na to. Walang kwarto, walang lugar na bakante. Kaya si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Ito po ang gusto makita ng Diyos. Ito po ang gusto ng Diyos na makita natin. The enemy wants to fill your rooms, your life, with so much hurt, with so much distractions. Gusto ng kaaway, ma-fill yung buhay natin, mga rooms ng buhay natin, ng kasalanan, ng offenses, ng galit, unforgiveness, hanggang sa wala ng space si Jesus dyan. The enemy wants to block your room of joy. Diba? Hinaharangan ng kaaway yung kwarto ng buhay mo na puno-puno ng kagalakan. Kaya di ka na makangiti. The enemy wants to block your room of peace. Kaya hindi ka makatulog sa gabi, balisang-balisa tayo. The enemy wants to block the room of your purpose. Alam niyo po, gusto ng kaaway, mapuno yung mga kwarto ng buhay natin ng iba't ibang mga bagay hanggang sa wala ng puwang si Kristo sa ating mga puso. But this is my question today. Papayag ka ba? May kausap po ba ako? Papayag ka ba? O handa kang alisin ang karatula sa buhay mo na no vacant at magbigay ng puwang sa hari ng mga hari? Ito po yung tanong para sa ating lahat. Anong mga area ng buhay mo ang puno na? Ano nga ba, Lord? Crowded na. Ano yung mga bahagi ng buhay natin na crowded na at hindi makapasok si Jesus? Dahil sinasabi natin na, Lord, wala ka ng space dito sa part na to. Finances ba yan? Lord, ang dami kong bayarin, saka ka na. Diba? Lord, ang dami kong due date, saka ka na. Relationship ba yan? Lord, hindi kasi ganito, diba? Ministry ba yan? Private life? Career life? Lord, saka na ako maglilingkod kasi busy pa ako. Lord, saka na ako magbibigay ng buhay sa iyo kasi marami pa akong pangarap. And this is the word of the Lord for us today. Wala nang bakante. Make room for the King. Maglaan ng spasyo, ng kwarto para sa hari. Sabi mo nga sa tabi mo, make room. Make room. Make room. At ang text po natin sa umagang ito is galing sa Luke chapter 2, verses 1 to 7. Basahin ko po muna in verse 1. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Verse 2. This was the first
David, because he belonged to the house and line of David. Verse 5, he went there to register with Mary. Nung panahon po na to, nasa Nazareth sila, and then they flew or they traveled to Bethlehem. When they were there, the time came for the baby to born. Verse 5, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. Verse 6, while they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Walang bakante. Ngayon, para mas maunawaan po natin itong kwento, balik po tayo ng konti. Dito po sa Luke chapter 2, natagpuan po natin si Joseph at si Mary na naglalakbay mula sa Nazareth papuntang Bethlehem. At ang distansya po neto ay malayo-layo. Hindi lang po ito Masinag. Hindi lang po ito bayan ng Antipolo. Ang travel time po, ang travel kilometers po nila is 160 kilometers at least. Gaano kalayo yun? Siguro mga bandang Kabanatuan siguro, bandang Nueva Ecija, ganyan. Sa mga nagdadrive po, baka alam niyo yung kilometers na yan. Malayo-layo at wala pong expressway that time, walang NLEX, walang tren, kundi asno lamang. Ngayon po, bakit sila naglakbay? Dahil naglabas po ng utos si Caesar Augustus na magkakaroon ng census. At lahat ng tao ay kailangan bumalik sa kanilang bayan para mag-register. Yun po yung dahilan. Hindi lang dahil, ay sige balik tayo. Hindi. May utos na kailangan bumalik sa kanya-kanyang bahay. Halimbawa po si Daddy, nandito kami nakatira ngayon sa Antipolo. Ang utos ng hari that time, bumalik sa kanya-kanyang bayan para magparehistro, para sa bukis. Ngayon, kailangan ni Daddy pumunta ng Cavite. Parang ganun po yung eksena dito. At dahil buntis si Mary, kailangan niya sumama kay Joseph doon sa kanyang bayan. And Bethlehem was not just any town. Dahil ang bayan po ng Bethlehem is ang bayan ni David. Joseph is from the line of David. Ano po to? Linya ng mga hari. Ayon sa propesiya po ng Micah 5 verse 2, dito ipapanganak ang Mesayas. Kaya kahit mahirap, pwede nilang sabihin na bakit kami magbabiyahe pa, bakit kami magta-travel, buntis tong asawa ko. Kahit mahirap, kahit buntis si Mary, kahit 100 miles ang biyahe, sumunod sila. Willing silang magbiyahe. Diba? Minsan kapitbahay na lang natin ng church, diba? Ay. Pero sila 100 miles, nag-travel sila para sumunod sa Panginoon. Pagdating po nila doon sa Bethlehem, dahil pinauwi nga po lahat sa kanilang mga bayan, ang nangyari, punong-puno po ang Bethlehem. Lahat ng tao bumalik para sa census. At nung oras po na manganganak na si Mary, wala na silang matuluyan. Walang kwarto, walang puwang, kaya ipinanganak si Jesus sa sabsaban, kasama po ng mga hayop. No room for Jesus, walang bakante. At nung time po na to, ito pong moment na to, room represent different aspect. Sa kultura po nila, ang kwarto ay tanda ng hospitality. Pag may bisita, di ba, papatuloyin natin sa bahay, hospitality. Ang pagbibigay ng puwang ay tanda rin ng honor, kinikilala mo na may bisita ka. Ang pagtanggap din po ng bisita ay tanda ng relationship. Hindi mo papapasokin ang isang tao na di mo kilala, di ba? So it was a sign or a moment of relationship. Pero po nung dumating to si Mary and Joseph, walang puwang para sa kanila. Hindi nakita ng mga tao sa Bethlehem ang dala nilang halaga. Mesiyas ang nasa kanyang sinabubunan, ang nasa kanyang tiyan. At ngayon po, ngayong panahon ng Kapaskuhan, gusto ng Panginoon na makita natin na hindi lang siya naghahanap ng kwarto sa Bethlehem noon. Even up to today, naghahanap po siya ng puwang sa puso mo. God is knocking at the door, every door of our hearts.
God's plan for all of us is not just to hear the Christmas story. Ay, alam ko na yun, kabisado ko na yun, tuwing Pasko na lang. Hindi po. God's plan for all of us is to make room for the Savior. And a gift is for a person, but a room is for a king. Hari ang kumakatok sa'yo, will you make room? Alam niyo po, ayaw ng kaaway na magkaroon ng puwang si Jesus sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng kaaway. Ayaw ng kaaway magkaroon ng puwang ang Lord sa buhay natin. The devil wants to fill our life with distractions. Ang gusto ng kaaway, punuin ang ating mga puso ng offense. Nagtatawa po ako sa iyo, sa sinabi mo, sa ginawa mo. Punuin ang ating mga puso ng bitterness, ng kasalanan. Ang gusto ng kaaway, i-block yung flow of joy, peace, and purpose sa ating mga buhay. Ayan po yung target ng kaaway. Yung pupunuin niya ang puso mo ng kung ano-anong mga bagay para wala ng puwang si Jesus. Kaya ngayong umaga po, ito po ay isang paalala. Ang salita ng Diyos sa ating umaga, isang paalala. Ang mensahe po ng Kapaskuhan ay make room for the King. Amen. Sabi niyo nga po, make room for the King. At introduction pa lamang po ako. Ayan. Isa-isay po natin in verse 1. Sabi po doon, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world, lahat. And everyone went to their own town to register. At nung sinearch ko po yung salitang decree na ginamit dito, ang ibig sabihin po ay dogma. Ibig sabihin po nun ay official command. Batas na dapat sundin. At akala po ni Augustus, piniflex niya yung political muscle niya, na makapangyarihan siya, na kaya niyang pasunurin lahat. Pero sa totoo lang, ginagamit po siya ng Diyos para matupad ang propesiya. Kasi kung hindi niya papabalikin ng kanya-kanyang bayan itong mga tao, ang prophecy po sa Micah is isisilang ang Mesiyas sa Bethlehem. Ginamit ng Diyos itong si Augustus para pabalikin ang mga tao. At isipin mo, isang tao lang sa palasyo ng Rome nag-utos at buong mundo gumalaw. Ito po ay parang domino effect. Lahat ng tao naglakbay, nagpa-register, nagbayad ng buwis, umuwi po sa kanilang mga bayan. Pero po sa likod ng lahat ng utos na ito, may mas malaking plano ang Diyos. God used the most powerful man of that time para matupad po ang prophecy na ang Messiah ay ipapanganak sa Bethlehem. Augustus thought he was in control. Akala niya, sumunod kayo, umuwi kayo, akong may control. Pero ang katunayan, si Lord ang tunay na may hawak ng kwento. Huwag kang matakot sa mga nangyayari sa mundo because God is still in control. Can we say that? God is in control. Alam niyo po, kahit leaders, akala nila sila yung powerful. Pero si Lord pa rin po ang may kapangyarihan, ang gumagawa ng kwento. At yung mga nangyayari po sa buhay natin is not random. Yung mga nangyayari ngayon sa atin, sa Pilipinas, hindi po random yan na nangyari lang. Kayang gamitin ng Diyos kahit ang utos o batas ng tao para dalhin ka sa destiny mo. Amen. Alam niyo po, marahil nag-aalala tayo sa mga nangyayari po sa ating paligid. But remember always that God is sovereign. Siya ay makapangyarihan. He can use even unlikely circumstances para dalhin ka sa iyong Bethlehem. Kung kaya ng Diyos gamitin ng emperor ng buong mundo noong time po nila, para matupad ang prophecy, kaya din niyang gamitin ang sitwasyon mo ngayon para dalhin ka sa promise niya sa iyo. Amen. May mga nangyayari po sa buhay natin, Lord, bakit ganting situation ko? Kayang gamitin po ng Diyos ang mga bagay na yun para dalhin ka sa promise niya sa iyo. In verse 4-5, sabi po dito, Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Si Joseph po ay galing sa lahi ng mga hari.
He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Ang sabi po sa text natin is went up. Ibig sabihin, umakyat sila, hindi po patag. Akala natin, easy lang, di ba? Nakasemento. Pero sabi po sa text, they went up. Ibig sabihin, umakyat sila ng bundok. At marahil po, rough road. Tapos may buntis ka pang kasama. Grabe, mahirap po. Bethlehem was uphill. Mahirap physically. Lalo na po para kay Mary na isang buntis. Imagine Mary, siguro mga 9 months na siya noon. Ilang months ng buntis, nakasakay sa donkey at minsan naglalakad for 100 miles, 160 kilometers. Yung may dala-dala kang, di ba? Dito nga lang po, ingat na ingat tayo sa mga buntis. Paano pa to? Walang aircon, walang sasakyan, walang hospital, but just pure obedience. Buong-buong pagsunod. Yes, every step was painful, pero yung bawat hakbang nila is prophetic. Papunta sa pangako ng Diyos. Obedience is not easy. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi madali sumunod. Mahirap po, sobrang hirap. Pero kahit uphill, kahit hindi komportable, Joseph and Mary obeyed. Sumunod sila. At dahil sa kanilang pagsunod, natupad po ang prophecy. Obedience may cost you comfort, pero magdadala ito sa iyo ng promise. And my question for you today, are you willing to obey God kahit mahirap? Are you willing to obey God kahit hindi madali? O sige anak, mag-mission ka dito sa sa bundok na to. Lord, paano yung trabaho ko? Paano yung pag-aaral ko? Diba? May dahilan na agad tayo. But Mary and Joseph, with pure obedience, ginawa ang inuutos ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi naglakbay si Joseph at Mary, hindi sila makakarating sa Bethlehem. Kung hindi ka susunod, hindi ka makakarating sa promise mo. Sabi mo sa katabi mo, sumunod na kasi. Obedience is the bridge between prophecy and fulfillment. Kapag may pagsunod, pagkakasatuparan, may fulfillment sa English, tama na Tagalog. Pag may pagsunod, there is fulfillment of the prophecy. In verse 6 to 7, inihimay po muna natin yung verse by verse. And meron lamang po akong 2 puntos and we're done. In verse 6 to 7, sabi po dito, while they were there, habang nandun sila sa Bethlehem, nandun na po sila, the time came for the baby to be born. Manganganak na. Ano po ba yun, labor? Pag manganganak na. Ayan. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him with clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Imagine niyo po yung eksena. Ang Bethlehem is crowded. Families reunited. Houses ay punong-puno. At si Mary nagle-labor. Grabing hirap nun. Yung siguro nakatayo siya sa nakakonet. Hindi ko pa alam yung yung feeling ng nagle-labor eh. Ano po ba yun? Sobrang sakit, di ba? Ayan. And si Joseph po is knocking on every doors. Lahat na lang siguro ng pinto na makita niya, kinakatok niya. Pero lahat ng sagot, sorry, wala nang bakante. Sobrang sakit. Sobrang hirap. The King of Kings was born in a manger at pinapalibutan po ng mga hayop. Dahil hindi na-recognize ng mga tao yung value na dala nung nasa tiyan ni Mary. The Savior of the world came, pero walang puwang. Punong-puno ang mga bahay. Punong-puno ang mga puso. Wala nang space para kay Jesus. Amen. Can you ask yourself, may space ba si Lord sa buhay ko?
Or minsan may mga kwarto sa atin na, Lord, bawal ka dito, wala ka ng space dito. And this is my main point. Number 1, when you don't know the value of something, you won't make room for it. Amen. Pag hindi mo alam yung halaga ng isang bagay, bakit ko to bibigyan ng panahon? Bakit ko to paglalaanan ng oras, ng puwang sa buhay ko? Sabi po doon sa verse 7, she gave birth to her firstborn son, wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Alam niyo po, yung Greek word po nung room is topos. Sabi niyo nga po, topos. Topos, meaning po a space, opportunity, a place. Ibig sabihin po, nung panahon na ito, walang space o room para kay Jesus. Walang puwang. Ito po yung nakakalungkot. Why? Because they didn't recognize His value. At maiksing kwento lamang po, ito nabalita na ata to sa Jessica Soho. Nung time po ng 2006, may isang mangingisda po sa Palawan na nakakuha ng mga nasa 30 kilograms na pearl. Sobrang laki, ang ganda, pero hindi niya po alam yung halaga. Ang ginawa niya pong lucky charm. Tinago niya sa ilalim ng kama. Biruin niyo, pearl na yun, no? Tas ilang kilo. Ang ginawa niya, tinago niya sa ilalim ng kama niya for 10 years. And after 10 years, na-discover niya lang na worth 100 billion pala yun. Grabe, sobrang priceless, sobrang laki ng halaga. Bakit niya tinago? Kasi hindi niya alam ang halaga. At ang reality po, ganun din tayo minsan kay Jesus. We treat Him like a lucky charm. Religion lang. Pang-tradition lang. Diba? And my question is this, do you value Jesus in your family, in our daily lives? Kung alam lang po ng mga tao sa Bethlehem noong time na yon na Mesias po ang ipapanganak, baka hindi na nagkaunda-ugaga yung, dito ka na lang sa amin, baka pinag-agawan pa nila si Mary. Baka nilabas nila yung pinakamaganda nilang bedsheet, di ba? Para lang bigyan ng space si Jesus. Pero dahil hindi nila alam, they missed the moment. Sabi mo sa katabi mo, don't miss the moment. God is knocking at our doors. Alam po ba natin yung value na dala-dala ng Panginoong Yesus? God is knocking at the doors of your mga pangarap sa buhay, of your dreams and life. Alam po ba natin yung value ng Diyos? Alam niyo po, minsan kasi, halimbawa sa pag-aaral, ay Lord, saka na ako maglilingkod kasi napakalaga ng pag-aaral. Yes, mahalaga po ang pag-aaral. Pero hindi po hadlang ang paglilingkod sa Diyos sa ating mga pangarap. Amen. Sometimes, namimiss po natin yung value. How much do you value Jesus? How much do you value God in your family? How much do you value God in your work? Diba? Ay, may trabaho po ako na Sunday. Di po natin ma-judge, pero alam niyo po, grateful din ako na lumaki po ako na non-negotiable po ang Sunday service. Napakahalaga po ng Lord's Day. Ito po ay araw ng Panginoon, Lord's Day. Do you value your work over the Lord's Day? Diba? May outing kami. How much do you value Jesus? Again, number 1, when you don't know the value of something, you won't make room for it. Sabihin mo sa tabi mo, make room. Pag sinabi pong make room, hindi basta may available. Walang available nga eh. Kaya mo ginawa ng paraan para magkaroon ng available. Amen. Busy ako, Lord, po na yung schedule ko, but I will make room. Sasadyain po natin, hindi yung, sige, wala akong ginagawa yun, boring. Sige, maglingkod na nga lang ako. Hindi po ganun ang make room. Sinasadya mo, you are intentional of making room for Jesus. Kahit mahirap sumunod, you are making room for God. Kahit masakit, di ba?
Lord, that's sakit. You are making room for God. Number 2 po. Aning number 1, when you don't know the value of something, you won't make room for it. Pangalawa po, don't just give Jesus a room. Give Him the whole house. Are you here? Don't just give Jesus a room. Give Him the whole house. Sabi niyo nga po, whole house. Buong buhay, buong puso. Are you here? Buong puso. Di ba? Sabi niyo nga po, puso. Buong buhay, buong puso, hindi lang kwarto. Lord, bibigay ko to kasi madali. Lord, bibigay ko tong part ng buhay ko kasi comfortable. Ang deserve ng Lord, ang buong bahay. Luke chapter 2 verse 7, because there was no room for them in the inn. At yung word po na in Greek word, pinabalikan lamang po natin yung original na language para makuha po natin yung meaning. Is kataluma. Sabi niyo nga po, kataluma. Meaning po, guest room. Yun po ibig sabihin ng inn. At hindi po ito hotel, kundi maliit na silid sa isang bahay. At ito po yung nakakagulat, bahay ng kamag-anak. Ibig sabihin, yung mga tumanggi kila Joseph and Mary ay hindi stranger, kundi mismong pamilya, mismong community. Ang sakit. Hindi sila nakapagbigay ng room for Jesus. Imagine niyo po, kung alam lang ng relatives ni Joseph at Mary na ang Messiah pala yung baby, siguradong binigay nila ang pinaka-best, pinaka-mabango, pinakamalaking space sa bahay. Pero dahil hindi nila alam, Jesus ended up outside with animals. At marami po sa atin, we give Jesus a guest room. Lord, pang Sunday ka lang ha. Sa Monday, iba na ulit. Guest room. Monday, ito na ulit yung buhay ko. Tuesday, ito na ulit yung ginagawa ko. Sunday, nakikinig ako ng worship songs. Pero Monday to Saturday, ang pinapakinggan ko, mga sikat na kanta sa TikTok. Diba? Mga sikat na kanta ni Taylor Swift. Diba? Guest room. The King of Kings. Your Savior. Binibigyan mo ng guest room. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, grabe ka naman. This is the reality. Madalas, ang binibigay po natin kay Jesus ay yung tira-tira lang. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo, aray. Guest room. Kung ano na lang yun nandyan. Di ba? Kung ano na lang yung tira ko sa oras. Tira ng oras ko. Minsan nga wala nang tira, kaya wala na rin. Minsan, naaalala lang natin si Jesus kapag Pasko. Tapos, January to November, busy tayo sa ating mga pangarap. Wala pong masama doon. Busy tayo sa ating mga trabaho, negosyo, wala pong masama. Pero napakahalaga na hindi guest room ang binibigay natin sa Panginoon, kundi ang buong bahay. Buong bahay ng ating mga buhay. Ano pa po itong mga guest room na binibigay natin? Lugaran natin or yun nga, binibigay natin sa Panginoon. Lord, dito ka lang muna sa finances ko, siguro yung pang Monday ko lang na kita. Masyado kasing malaki kapag binigay ko yung tithes ng buong month eh. Pang Monday ka na lang siguro, Lord. Guest room. Ano ba po? Sometimes, ang guest room na binibigay natin sa Lord is yung entertainment. Ano yun? Manonood tayo ng mga online sermons kapag Saturday, para medyo na ulit.
Manonood tayo ng mga, music video ng mga victory worship, elevation. Pero ang Monday to Friday natin, iba yung mga pinapanood natin. Iba yung mga pinapakinggan natin. Guest room. Ano pa po? Guest room of our time. Kailan ka nagde-devotion? Kailan tayo nananalangin? Baka hindi na. 'Di ba? Minsan, mananalangin tayo pag uwi. Kinabukasan, amen. Wow. 'Di ba? Guest room. Do we have or do we make time for prayer, for devotion? Do we make time for service to the Lord? O baka tira-tira na lang? Alam niyo po, Jesus doesn't want to be your guest. Ayaw ng Diyos maging guest mo. He wants to be your Lord. Gusto niya siya yung Diyos mo. At kapag Diyos siya yung may-ari ng bahay, meron bang Diyos na sa guest room? He wants to be your Lord. Alam niyo po, partial surrender is still disobedience. Partial hindi buong pagsunod. Sabi po ni SM swimmer, unless Jesus is Lord of all, He is not Lord at all. Kung bahagi lang ng buhay natin, ang binibigay natin sa Panginoon, ang sinosurrender natin, kung bahagi lang ng puso natin, ang pagkilala sa pagka-Diyos niya, then He is not Lord at all sa ating mga buhay. At reflection po natin, anong mga bahagi ng buhay mo ang may no vacant sign? Anong mga bahagi o kwarto ng puso mo ang may nakalagay na, sorry, this is full? Lord, busy ngayong December, ang daming bayarin. Bumabalik talaga sa finances, no? Lord, yung sa relationship, yung sa marriage, wala na rin bakante. Galit ako sa asawa ko. Ang sama ng loob ko sa kanya. Ano ba, sa business natin, may mga business na under the table. Diba, ay, malaki kasi ito, ipantatights ko naman to. Magpe-pledge naman ako. Wow, diba? Ano ba po, yung entertainment, yung time natin, yung pangarap natin. Anong mga bahagi o kwarto ng buhay mo ang may nakalagay na no vacant sign? Anong mga kwarto dyan sa puso mo ang ayaw mong papasukin pa ang Lord? Marahil yung room of your bitterness. Galit na galit ako sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad. Room of unforgiveness, magkakapatid yan, magpipinsan, magkakamag-anak. Ano ba po? What are the rooms in your life na hindi natin ma-full surrender sa Panginoon? Does Jesus have the whole house or just the guest room? Siya ba ang may-ari ng buhay mo o panauhin lang siya? Alam niyo po, this is a beautiful reminder, especially this Christmas season. We are celebrating the birth of Jesus. At ang birth po ng Panginoon is also our birth. Bakit? Ipinanganak yung tagapagligtas natin para mamatay upang tayo ay mabuhay. Amen. And that is worth celebrating. Na pinanganak yung tagapagligtas ko para yung ako, yung kaluluwa ko na mamamatay ay mabuhay. And He deserves every corner, every room of our hearts. Hindi deserve ng Lord of Lords, ng King of Kings, ang tira-tira mo. Baka sabihin pa nung iba, sa'yo na yan. Tira-tira na. Di ba pag may binigay sa atin tira-tira, tira-tira? Ito Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, tagapagligtas ng sanlibutan, is knocking at the door of your heart. Alam niyo po, hindi ko po alam yung mga rooms na meron tayo. Kayo po nakakaalam yan, you and the Lord. Marahil sa buong taon na to, maraming pagkakataon pinagsarahan natin ang pinto ang Panginoon.
Maraming pagkakataon na itinaboy natin sila katulad ng mga tao sa Bethlehem. At marahil at this moment, may kwarto sa buhay mo na nasa labas lang ang Diyos at ayaw mong papasukin. Yung mga vices natin, yung mga pinagkakaabalahan natin. Amen. Alam niyo po, Christmas is not just about gifts, foods, or parties. Okay po lahat ng yan. But Christmas is about making room for Jesus. Amen. Huwag na po tayo tumulad sa Bethlehem. Ang sakit po nun para sa Panginoon. Let's make room for Jesus. Na maging totoo yung simbolo, maging totoo yung pagdiriwang natin ng araw ng Kapaskuhan. Papasukin na natin ang Panginoon. Buksan mo na yung pinto ng buhay mo. Matagal nang sarado. It's time to open it for God. Kumakatok ang Diyos in every aspect of your life. Maging yung pinaka-tinatago nating silid sa buhay natin, sa puso natin. Yung mga secret room. Di ba may mga secret room sa bahay? May mga secret room din tayo sa puso natin. And God is inviting us. Ito pong Christmas story is an invitation to make room for Jesus. Amen. At tayo po ay mga anak ng Diyos. Ito po yung masakit nung time nung sa Bethlehem. Mga kamag-anak, mga kakilala, community. Na kung sila dapat sila yung tatanggap, pero sila yung tumaboy. And we as a child of God, minsan tayo talaga yung nagtataboy, tayo yung nagko-close ng doors sa Panginoon. The only place they gave Jesus was a manger, sabsaban. At alam niyo po yung sabsaban, mabaho, marumi, tira-tira. The only place we sometimes give is our leftover. Hindi yung best. Minsan maglilingkod tayo. Hindi pinakamainam na paglilingkod, tira-tirang paglilingkod. No room in the inn was symbolic of what would happen all his life. Alam niyo po, nung nabasa ko to, may ibig sabihin pala yung pagtanggi doon kay Jesus. Kumbaga, may simbolo yung pagtanggi kila Joseph and Mary during this time. Because all his life, all the life of Jesus, sa buong kanyang person life, humanity life, he will feel rejected. He will feel despised and crucified. Yun talaga yung gagawin ng mga tao sa kanya. And the reality is this. The King of Kings doesn't want a corner, a space, a portion of your life. He wants the whole throne of it. Baba ka na. Sabi mo sa tayo mo, baba ka na. Maraming taon na po tayong nakaluklok sa ating mga trono. Kailangan na nating bumaba. Huwag natin ibigay sa Panginoon yung susi ng kwarto. I-surrender mo yung buong susi ng bahay ninyo. Amen. At alam niyo po, marami pa rin tao ngayon ang may no vacant sign. Yan po yung reality talaga. Puno ng trabaho, kasalanan, distractions, pero wala nang puwang para sa Panginoon. Alam niyo po, ang araw ng Kapaskuhan is not just about adding Jesus to your schedule. Itong Christmas is para kay Jesus. Hindi siya adding to your schedule. It is about giving Him your whole house. And my question is, nasa labas ba ng bahay mo si Jesus o nasa sentro siya? Nasa labas ba siya ng pintuan ng bahay mo, kumakatok? Marahil for this past years, sa buong taon na to, paulit-ulit kang kinakatok na Diyos. Ilang beses siyang kumakatok sa'yo, hindi siya napapagod kumatok. Kinakatok niya ang mga pintuan ng buhay mo, ng puso mo.
At inaantay niya ang pagbuksan mo siya at sabihin, "Welcome, Jesus, to my home." Inaantay niya sabihin mo sa kanya na, "Jesus, pumasok ka sa bahay ko. Jesus, pumasok ka sa puso ko." Alam niyo po, simple lang ang gagawin. Walang magarbo. Walang magarbong bagay na pinapagawa ang Diyos. Ang pinapagawa niya lang sa atin, pagbuksan mo siya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pagbuksan mo siya. At dahil pagbubuksan na rin natin siya, papasukin na natin siya. Ng buong buo. Amen? Wala nang secret room. Wala nang secret life. Secret habit. Amen? Wala nang dual life. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Hindi lang siya Diyos ng linggo. Diyos siya ng buong araw, ng buong linggo, ng buong buhay natin. Amen? Number 1 po, when you don't know the value of something, you won't make room for it. A reminder, ang kumakatok sa'yo ay hari ng mga hari. Ang kumakatok sa'yo ay Diyos ng mga Diyos. Ang kumakatok sa'yo ang tagapagligtas ng buhay mo. If you don't know the value of something, you won't make room for it. Ang kumakatok sa puso mo ang manggagamot, ang dakilang manggagamot. Ang kumakatok sa buhay mo ang kayang magbago ng ating mga puso. Ang kumakatok sa buhay mo ang kayang mag-ayos ng pamilya nyo. Ang kumakatok sa iyo ang kayang sumagot ng mga imposibleng panalangin. We should know the value ng kumakatok sa puso natin. Minsan, basta gwapo, basta maganda, hindi pa kumakatok, sige, open, pasok. Di ba? But Jesus is knocking at the door of our hearts. May pinapanalangin ka, hindi pa sinasagot, marahil sarado pa yung puso ng buhay natin. Nananalangin ka ng kagalingan. Buksan mo yung puso mo para sa dakilang manggagamot. Nananalangin ka ng revival, buksan mo yung puso mo sa Panginoon na nagbibigay ng revival. Amen? Nananalangin tayo ng kaligtasan. Na Lord, ito yung buhay ko, yung ito ganyan. Buksan mo yung puso mo para sa tagapagligtas. Amen. Tayo po tayong lahat. And that is number 1. When you don't know the value of something, you won't make room for it. At pangalawa po, don't just give Jesus a room. Give Him the whole house. Buong walang ititira. Amen. Pag-aalinlangan. Buong buhay. Surrender sa Panginoon. Buong pagkatao. Isuko sa Diyos. Lahat ng alalahanin. Lahat ng kasalanan. Lahat ng problema. Isuko natin sa Panginoon. And this is the beautiful thing. Kapag pinapasok mo ang Diyos, pinapapasok mo ang kaligtasan sa buhay mo. Pag pinapasok mo ang Diyos, pinapapasok mo. Amen. Ang magliligtas sa'yo, maghahamo sa'yo mula sa kamatayan. Pag pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo, pinapapasok mo ang kagalakan. Kahit may problema, nakakatawa. Hindi dahil baliw ka, pero dahil may Kristo ka. Amen. Pag pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, pinapapasok mo ang kapatawaran ng lahat ng kasalanan na nagawa mo. Pag pinapasok mo si Kristo sa buhay mo,
pinapapasok mo ang kapayapaan. Kahit parang wala na para bukas, kulang na, may kapayapaan. Kahit ang daming problema, may kapayapaan. Amen. Make room for the King. Patuloy po tayong mag-reflect sa mensahe ng Diyos, especially sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Don't invite Him dahil siya dapat ang may-ari. Search once I must admit someone instead of the anxious of the past. Your love still pursuing because I search once again. We say disappointed, still the gracious, full of compassion. Your love is still pursuing me. I'm running into your return to your love. To see my Jesus, please serve my mind. Please serve my heart. Let's lift it up, I surrender. Give you all I have, 'cause you are my Lord, you are my Savior, you are everything to me. Search once again, surrender. Past the disappointment, so goodness, I'm with us, so maybe I'm running into returning to your love. I'm choosing you, my Jesus. Searching once again, past the disappointments, making gracious, all of the
once again. I must disappoint the lies and disappoint. Still be gracious, full of compassion. Your love still pursuing me. I'm running into your arms, returning to your love. I'm choosing you, Jesus. I'm choosing you. I'm choosing God. Give God the highest worship. You deserve my all. You deserve my all, Jesus. You deserve my all. Jesus. Deserve it, Jesus. Jesus is passing by. You deserve it, Jesus. You deserve it, God. Jesus is passing by. Deserve it, God. At the You door of your deserve it, heart, God. kinakatok ka niya. You deserve it, God. You deserve it, God. Anak, I am You deserve it, at the doorstep Jesus. of your heart. You deserve my Maybe there's a room in your heart of sin You deserve my na hindi mo pa masuko sa Diyos. You deserve God is knocking at the door of your bitterness. You deserve Kumakatok ang Diyos sa pintuan ng disappointment mo, sa pintuan ng frustration mo. Kumakatok ang Diyos sa pintuan ng mga pangarap mo. Jesus is knocking at the door of your heart. Are you willing? Are you willing to make room for Him as your King? Handa ka ba siyang papasukin sa buhay mo para maging tagapagligtas? Para maging hari ng buhay mo, Diyos ng buhay mo. And right now, God is inviting someone. Kung ikaw hindi mo pa tinatanggap ang Diyos sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, and you're willing to accept Him right now, He is inviting you to step in front, full of faith. At ready ka na papasukin siya sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Is there someone na hindi pa tinatanggap ng Diyos? Kung wala po at tinanggap na natin lahat ng Panginoon, patuloy niyang iniimbitahan ang bawat isa na buong buo. Walang ititirang kwarto sa puso.
He is continuing inviting us na buong-buong ibigay ang bahay ng buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nandito po kami. Nakataas ang aming mga kamay bilang tanda ng buong pagsunod, buong pagsuko at pagpapasakop sa iyo bilang aming tagapagligtas, bilang aming Panginoon, bilang aming Hari, Diyos ng aming buhay. And Lord, as we celebrate this Christmas, patuloy namin kinikilala ang kapanganakan ng aming Panginoong Jesus. Siya ay pinanganak para mamatay at kami ay mabuhay. Patuloy namin tinataas, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin. Patuloy kang maghari, dakilang Diyos. Lord, may we celebrate this season with right heart, Lord God, with right purpose, and with right reason. Panginoon, patuloy naming maalala ang kapanganakan ng aming Savior. Patuloy naming maalala ang mabuting balita na ang aming tagapagligtas ay pinanganak na at aming kasama. Lord God, maraming salamat po. Itinataas ka namin sa aming mga buhay. Lord, be the Lord of all. Be the Lord of our house. Be the Lord of this church. Be the Lord of this nation. Ikaw lamang ang aming kinikilalang Diyos. Ikaw lamang ang aming kinikilalang Hari. At wala ng iba pa. Tinataas ka namin sa umagang ito. At kami ay patuloy na nagagalak. Dahil ang tagapagligtas ay isinilang. Ang aming tagapagligtas ay isinilang. Lord, we continue to celebrate your birth. Maraming salamat po sa magandang regalo. The best gift we could ever receive is Jesus Christ. Dahil siya lamang kami ay una. Siya lamang lahat ay meron na kami. Salamat, Panginoon, sa napakagandang regalo na ito. Lord, may we continue to have a grateful heart. May we continue to have, Lord God, a contented heart, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga darating na araw, sa araw ng Kapaskuhan, maitaas lawang ang pangalan ng Panginoon Jesus. Ikaw lamang ang dahilan ng aming pagdiriwang at wala ng iba. Lord God, fill our hearts with joy. Fill our hearts with hope. Punin mo ang aming puso, Lord God, ng pag-ibig. Punin mo ang aming puso ng pagmamahal, ng pagpapatawad. Punin mo ang aming puso ng kagalakan na nagmumula lamang sa iyo, dakilang Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba. Pinakamataas na pagluwalhati. Pinakamataas na pagsalamat. Dahil sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Ang lahat na nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon ay sumigaw ng Amen! Naglayin po natin ang kagalakan, ang kapayapaan. May the face of God continue to shine on us. Be gracious to us. Amen. At sa ating pag-alis, naglayin natin ang
ang reminder ng mensahe ng Diyos sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus.